Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mga sisters. So, inshallah, balik ulit tayo sa ating lesson. Medyo may in-inform lang ako ng ibang sisters na kukonti yung attendee today, saka last Friday, o siguro mga next coming Friday. Kasi mayroon ng module yung iba sa module schedule yung iba sa nasa Pilipinas yata. So yung iba ni-request lang nila na papanoodin na lang daw nila sa yung recorded video. Alhamdulillah, inshallah. Okay, yung diniscuss natin last Friday is nag-start yung prophethood ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nag-start siya ng yung isa sa tatlong stages ng kanyang dawa, which is secret call. So alhamdulillah, today we will we will move on sa second stage, which is yung open preaching. Share ko lang yung screen natin. Share. So yan. Lesson 8 ba tayo ngayon o lesson 9? 8. So open preaching tayo ngayon. Yung open preaching ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-took place siya 3 years after nang bumaba yung Iqra. And this incident, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nag-reveal siya ng number of verses na nag-command sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam to preach openly. And by the way, may mga as per na sa book na reference na ginagamit natin. Sa inyo, ang recommended sa inyo, Sealed Nectar. Sa akin, marami akong pinagkukuhaan ng libro. Which, as I find it authentic, yun ang sinishare ko. Pero, ang mapapansin nyo lang, there are some stories na hindi ko na-expand. At merong some incidents na I related in detail. Why? Kasi merong sa mga incidents, meron doon mga miracles ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi napapansin ng common tao. Ang common miracles known kasi sa atin, yung Quran. Pero on the lifespan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron doon mga miracles na dapat malaman ng bawat Muslim para lumakas yung ating iman, inshallah. Halimbawa, nung isa sa mga mentioned miracles in the past, yung binuksan yung kanyang dibdib, o kaya tapos yung nangyaring miracle nung nandun siya sa kanyang mga nag-alaga sa kanya. So yun, dinidetail ko yun. Sa iba, ngayon may mga mapapansin nyo na may detalyado akong story because merong mentioned miracles. And inshallah, malaman nyo ito para pagka kayo ay nag-share ng story ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagdawa kayo. Pwede nyo itong i-mention and share to them. Kasi sabi ng mga unbelievers, wala naman daw miracles na ginawa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam compared to yung mga naunang propeta. Halimbawa kay Jesus Christ, na nagpapagaling siya ng mga may sakit. Yung miracle na nangyari kay Musa nung nahati yung dagat, yung miracle na nangyari kay Noah nung nagkaroon ng flood. But kung malalaman lamang nila, and of course, malalaman lang nila ito kapag sinare natin, na ang miracles ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numerous, marami siya.
Kaya lang hindi ito nabibigyan ng pansin o detalyado. Kasi really, they don't believe kasi. Hindi sila talaga naniniwala. So dito, nung balik tayo dun sa open preaching, on the course of his making dawa, merong mga miracles na nangyayari. Maririnig nyo yan sa akin ngayon, inshallah. Base doon sa book references na hawak-hawak ko. Sabi nga doon, there are two important verses na binigay ang Allah subhanahu wa ta'ala nung nagsisimula na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dawa. And mababasa nyo yan dyan sa screen. Yung una dyan, yung sa Suratul Hijr, ayah number 90 na kung saan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na huwag mo don't hide, go forth and proclaim. Dito pinag-utusan siya na call people, those ignorant people sa dawa. Okay? And then, isa doon, yung another verse na sa Suratul Al-Shu'ara, and warn your close relatives. So dito understood na Allah subhanahu wa ta'ala is commanding the prophet to go public. On the first stage, secret call siya. Kaya nga ang secret call, ang ano na lang doon, yung pamilya, which I explained last Friday. So dito, nung nag-open preaching siya, which is paunti-unti, growing public, ang inuna niya, yung dawa niya, it applies to his uncle, to his aunts, yung mga Makan tribesman na malapit sa kanya, yung mga relative niyang mga Qurayshi, yung Quraysh, at saka yung mga which he realized na maintindihan nila yung Islam at yung which Prophet Muhammad realized na makakatulong sa kanya sa kanyang pagdadawa. Dito makikita nyo yung mababasa natin dito, maintindihan natin dito yung although ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is an ummi o illiterate, as regards sa kanyang mga karakteristik, excellent. Kasi alam niya kung sino mga taong uunahin niya para makatulong sa kanya. Of course, kamukha ng sinabi natin, hindi madali ang pagtawag sa Islam in his time, in his period, kasama yung kanyang mga kasama, relatives. And ganun din sa atin. Nagbigay ako ng halimbawa sa inyo nung paano kadali yung iba, mahirap yung iba kapag nag-Muslim ka. So dito, on the first stage, doon sa open preaching, there are two stages din. On the first stage, he went public. Pero ang tinawag niya muna, yung una, yung Banu Hashim. Kasi doon galing yung kanyang pamilya, yung kanyang immediate tribe. Tapos, you recall yung sa una, tinawag niya yung una, I'm sorry, if we recall, sa kanyang tribesman, Bani Hashim, sa Quraysh, merong incident doon na he immediately invited his tribe. Of course, may mga Muslim na, di ba? Yung kanyang asawa, si Ali, si Said, si Abu Bakar, tapos yung apat na inibitahan ni Abu Bakar. Meron na silang group secretly. So the next stage, yung first stage, sa next stage ng open preaching, yung first stage ng public, ang inimbitahan niya kaagad yung kanyang pamilya. So what he did, inimbitahan niya yung pamilya ng Abu Talib. Ay sabi doon sa akla, sa reference na it is about 40 to 50 people, adult people. Pumunta sa bahay niya. Of course, yung bahay, pag sinabing bahay dito, yung kapaligiran lang, hindi bahay na malaki doon. Pag sinabing bahay, kasi yung during his time, ang bahay, layo-layo. But yung layo-layo considered as neighbors yun. So what he did, pinag-utusan niya si Ali, na anak ni Abu Talib, na imbitahan yung kanyang tribesman to eat together. So sabi doon, they gathered and they eat together, 40 to 50 people ate in same plate. At sabi doon, nung kumain sila, each one of them, how do you
translate in Tagalog, yung field, yung kanilang sarili, and they drink, and yung plate itself, parang hindi nabawasan, okay, yung soup, parang hindi nabawasan, pero yung kanilang, kumbaga, sobrang busog nila. Dito makikita mo again yung miracle, as I said, yung nangyayari during the life of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So sa gatherings na yun, kasama doon yung kanyang mga uncle and foremost doon si Abu Lahab. Ang pangalang Abu Lahab, madalas ninyong madidinig kasi ito yung isa sa mga hindrance o kalaban ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam during his time. And nung matapos silang kumain, kung si Abu Lahab, nakakaramdam na siya na something is going on secretly. So doon sa gathering na yun, ang purpose doon kung bakit tumawag ng ganong salo-salo ang Propeta Muhammad sallallahu is to slowly invite them to Islam, yung kanyang pamilya. Okay? So this Abu Lahab, na-sense niya that something is to happen. So what he did, pagkatapos niyang kumain, si Abu Lahab, nagbigay siya ng excuse na he has to go, he has to leave. And of course, senior si Abu Lahab, kumbaga siya yung isa sa mga leader ng pamilya na yon. When he left, he destroyed yung aura nung gatherings. And pagkatapos nun, a number of the relatives also left. So yung plano ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, though he understood yung tactic na ginawa ni Abu Lahab, yung plano niya to invite them to Islam, kumbaga naunsyami. Okay? So, few days later, ang Propeta Muhammad sallam, he did the same thing. Nagpaimbita uli siya kay Ali to make another meal, invited them again, and this time, before they finish yung pagkain, ang Propeta Muhammad sallam, he stood up and began preaching. Right there and then sa gathering, he began preaching. Una, dito sinabi doon sa aklat na how he preached. Sabi niya, he began by praising Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos binasa nga yung Khutbatul Hajjah and said, tapos tinawag niya, sabi niya, "Oh, Banu Abdul Muttalib." Sabi niya, "Hindi ko alam kung meron pang susunod sa aking pamilya ninyo na magbibigay ng message better than what I have." Sabi niya, "Dumating ako sa inyo to give you something about yung ating din, yung ating religion in this world and in the hereafter, yung akhirah." Sabi niya, dumating ako as a messenger, okay? That sabi niya, and to give you some warning to leave idolatry and turn to Allah subhanahu wa ta'ala, who will give you good in this world and give you Jannah in the next. So dito mapapansin nyo how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam started yung kanyang preaching. It started about Tawhid. Tawhid first. Always Tawhid. Okay? On the gathering, he went on preaching and preaching. And then dito, nadinig ito ng kanyang buong pamilyang inimbitahan niya. And Abu Lahab was irritated. Baga, galit na galit siya and nagpapakita siya ng something unbehavior moves. At sabi niya, yung sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam are unworthy messages, sabi niya. Kasi sabi na, pinipilit niya, meron tayong mga ninuno, we have our forefathers. And do you think this young man, sabi niya, yung itong batang ito, is better than our forefathers? Kumbaga doon, makapansin nyo na yung sagot ng matatanda, pero yung sinusunod natin, yung sinusunod ng ating mga magulang. So bakit ako magpapalit ng reliyon? And this is a common reason even today. Di ba kapag minsan pag nagdadawa kami, o siguro
you also experience it. Kapag ka nagdadawa tayo, di ba, ang sagot natin, ang sagot na nakukuha natin sa public, ito yung nakagisna namin, ito yung relihiyon ng aming mga magulang, aming mga ninuno. Bakit kami magbabago ng relihiyon? Are you better than them? Yun ang nadidinig ko, yun din madidinig nyo. At ito din yung nadinig ng Propeta Muhammad SAW sa kanyang mga uncle during his time. Okay? So, doon sa gatherings, nung nagpipreach na ang Propeta Muhammad SAW, yung relative niya, yung iba nakikinig, yung iba nag-o-object, and merong iba naman, isa doon si Ali, sabi niya, okay, dahil yan ang iyong invitation sa amin, then I will help. Merong mga positive responses. Of course, hindi surprise ito kay Ali kasi si Ali secretly is a Muslim. Okay? Kumbaga si Ali, from the beginning, tinutulungan na niya yung kanyang pinsan, si Prophet Muhammad SAW. Pagkatapos doon, of course, na-disperse yung gathering at nalaman na ngayon, kasi ang sa Makkah during that time, ang Quraysh is composed of maybe 1,000 or 1,000 more, but not more than 2,000 people around. Kumbaga yung kwento sa isang tao na to, kakalat ka agad yun, bilis, yung chismis. So, news spread around that merong bagong dalang relihiyon si Propeta Muhammad SAW. So dito pumasok ngayon yung second stage ng Propeta Muhammad SAW doon sa open preaching. A few days or weeks later, soon after this, nagtawag ngayon ng Propeta Muhammad SAW mismo doon sa Makkah. Sabi doon sa reported doon sa reported ni Bukhari sa kanyang aklat. Sabi doon, ang Propeta Muhammad SAW umakyat siya doon sa bundok ng Sapa. Yung malapit sa Kaaba, di ba? Before, mataas pa yon. Hindi ka mukha ngayon, madali mo na akyatin. Nung araw, mataas pa yon. Kumbaga, parang yung bundok ng Uhud sa Madina. Nung araw, mataas yan. Ngayon, almost patag na. So why I say this, nung umakyat ang Propeta Muhammad SAW sa bundok ng Sapa, it shows that how strong the prophet is. Kasi mataas ang Sapa. So hindi ito basta-basta maakyat ng isang ordinaryong tao. Kahapon, kababasa ko lang, sabi doon, ang strength daw, ang lakas ng Propeta Muhammad SAW, kung di ako nagkamali sa binasa ko, is about 60 men. Yung kanyang lakas. Yung pinaghalong 60 tao yung kanyang lakas. So, for a person to climb sa taas ng Sapa, on the top of Sapa, okay, it means merong something announcement to be made. Yun ang understanding ng mga people around. Kapag umakyat ka sa mataas na lugar and you call attention, there are some announcement to be made. And this is the purpose ng Propeta Muhammad SAW. Tapos umakyat siya doon, and then pagdating niya sa taas, he began calling people, sabi niya, kayong, inuna niya yung kanyang mga malalapit sa akin, sabi niya, aking mga relative, sabi niya, kayong mga tao sa Makkah, kasama ang kanyang mga relative, ang kanyang mga kamag-anak. Sabi niya, if I were to inform you about something, do you trust me? Kung merong akong i-relay sa inyong something to happen, sabi niya, will you trust me? Ang sagot ng tao, of course. Kasi sabi niya, you are the son of our brother and you are our nephew. Ikaw kamag-anak ka namin. And hindi kami nakarinig ng kasinungalingan galing sa iyo. In fact, one of the name of yung kunya ni Prophet Muhammad is Al-Amin, the most trusted. So sabi niya, sinundan niya ng tawag, sabi niya, if I were to tell you, sabi niya, that there is an army, okay, coming to attack, would you believe me? So sabi nung sumagot, yes, we never heard of you ever say a lie. Sabi niya gano'n. So dito, sinundan uli ng Propeta Muhammad SAW, sabi niya, then, believe in me, sabi niya, maniwala kayo sa akin at
Ako ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala to warn you. Okay? Basiran, to warn. And sabi niya, and to proclaim, sabi niya, yung coming punishment on the day of judgment. Sabi niya, unless you turn to Allah, dito, dapat papasin ninyo, tawid ang sinasabi niya. Sabi niya, unless you turn to Allah and leave your idolatry o tribe of Kab al-Lu'ay, sabi niya, save yourself from the fire. I will not be able to help you. Sabi niya, hindi ko kayo matutulungan. O Bani Mura bin Kab, iniisa-isa niya yung kanyang tribe. Iligtas niyo inyong sarili sa apoy ng impyerno. I will not be able to help you. Tapos sabi niya, O Bani Abdul Muttalib, yun din ang sinabi niya. Hanggang palapit ng palapit siya sa kanyang malalapit sa kanya, hanggang dumating siya kay Banu Hashim, yung kanyang uncle. O Hamza, sabi niya, anak ni Abdul Muttalib. O Safiya bin Abdul Muttalib, sabi niya, yun ang sinasabi niya, save yourself from the punishment of the fire, because I will not be able to help you on the day of judgment. Hanggang dumating siya sa kanyang pamilya. O Fatima, yung kanyang natitirang daughter, sabi niya, save yourself from the fire, sabi niya. Pero pagdating kay Fatima, meron siyang very emotional message dito, sabi niya. Sabi niya, I will not be able to save you from the fire, my daughter. But in this world, all the help you need from me, sabi niya, I will give it to you because you are my daughter. Dito makikita niyo how the prophet loved his daughter. How the prophet loved his family. So inuna niya yung kanyang pamilya sa dawa. So nung madinig ito ni Abu Lahab, lalo siyang nagalit. Lalo siyang nagalit kay Propeta Muhammad sallam. And in this particular instant, nagbaba ngayon ng another aya ang Allah subhanahu wa ta'ala patungkol dito sa incident na to. So makikita niyo yan sa screen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. May the hands of Abu Lahab be ruined, and ruined is he. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. His wealth will not avail him, or that which he gained. Sayasla naran ذات لهب. He will enter to burn in a fire of blazing flame. وامرأته حمالة الحطب. And his wife as well, the carrier of firewood. في جيدها حبل من مسد. Around her neck is a rope of twisted fiber. Alhamdulillah. Yan yung Suratul Masad. Okay, yung chapter 111 ng nasa banal na Quran. So dito meron diyang, as I said, miracle. Few people knows it. Alhamdulillah, we will know it today, inshallah. Ito sa mga hindi nakakaalam. One of the miracle, living miracle na dala ng Propeta Muhammad sallam, of course, alam natin lahat sa mga Muslim at dun sa mga bagong Muslim, dapat niyong malaman, a living miracle, yung Quran. Kasi yung previous prophets, meron silang miracle. Halimbawa, during the time of Musa, alayhi salam, ang miracle sa kanya, yung nabiyak, yung nahati yung dagat. So Allah subhanahu wa ta'ala make known to them yung isa sa maraming soldiers ng Allah subhanahu wa ta'ala. And at that particular miracle, ang soldiers ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung dagat. So pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahati yon para makatawid doon si Musa, alayhi salam, sila Musa, alayhi salam. During the time of Isa, alayhi salam, kay Jesus Christ, miracle happened na kung saan, kasi that time, magagaling yung mga taong manggamot. Kasi nagpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala, mapapansin nyo sa mga ibang propeta, pag nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng
propeta on the time, pinapadala niya yung kung saan sila, kung bakit saan sila expert o kung saan sila known. Okay? During the time of Isa alayhi salam, magagaling silang mga doktor. So, ang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'alang miracle kay Isa, ang gagamot din. Kaya lang, yung dala-dala ni Isa, hindi magagawa ng mga expert na doktor. Halimbawa, kay Isa, napapalakad niya yung mga pilay na wala ng pag-asang makalakad. Nagiging nakakakita yung mga bulag doon sa mga bulag na wala ng pag-asang makakita. At to the most, nabubuhay ni Isa alayhi salam yung patay. Kaya lang, may kaduktong. Biidnillah. Sabi doon, sa kapahintulutan ng Allah. Iyon, nakalimutan basahin yun, mga people of the book. Kasi kaya sabi nila, si Isa is God because yun ang mga miracles na dala-dala niya. Kaya lang yung verse na biidnillah sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakalimutan nila yun. So, talking about miracles, kapag tinanong mo yung previous miracles na yan, wala na siya. Mababasa mo na lang siya sa aklat, yung mga previous books, which remains authentic. Pag tinanong mo, nangyayari pa ba yan? Hindi na mangyayari. Nakaraan na yun eh. Unlike yung miracle ng Quran, ang miracle ng Quran, it happens before, it's happening today, it will happen, coming to happen. Ito yung miracle ng Quran. Halimbawa, dito, one of the miracles ng Quran, yung kanyang rhyme, makita yung huli, di ba? Magkakatunog siya. Kumbaga, sabi nga nung mga ibang disbeliever during the time of the prophet, yung dala ng tao na yan, si Muhammad is poetry. So sabi nung magaling sa poetry that time, hindi yan poetry. We are the best of the poet, pero hindi kami nakadinig ng ganyang salita. Very different. Sabi niya, walang pinanggalingan niyan kundi yung creator. Even the poet surrender. Kaya pansinin niyo kahit yung mga short surah, di ba? Suratul Nas, Suratul Kafirun, Suratul Ikhlas, nakita niyo yung rhyme, magkakatunog. Yan one of the miracle. Another miracle. Diyan mismo sa surah na yan, there's a miracle. Kasi sabi diyan, ni-reveal yan during the time na si Abu Lahab galit na galit siya sa Propeta Muhammad sallam. Kasi pag inintindi mo yung surah na yan, particularly it is addressed to Abu Lahab and his wife. Okay? Kasi si Abu Lahab is the first person to publicly oppose and ridicule ang message ng Propeta Muhammad sallam. Okay? So sabi doon sa surah na yan, 'di ba? Yung si Abu Lahab, ang kanyang actually ang pangalan ni Abu Lahab si Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza, 'di ba? Sino si Uzza? Si Uzza, isa sa mga idols during their time. So, tingnan mo yung pangalan niya, Ali bin Uzza na anak ni Abdul Muttalib. Kaya yung surname niya si Abu Utaybah. At kaya lamang siya tinawag na Abu Lahab kasi sabi doon, maliwanag yung kanyang mukha, Abu Lahab. Di ba? Yung Lahab, apo yan eh, di ba? And siya yung first and yung top of the line na who ridicule Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the most. So dito makikita niyo yung merong lesson dito na diyan mismo sa aya, kung iyan naintindihan ni Abu Lahab, okay? Kasi ang thought niyan, hindi magmumuslim si Abu Lahab. Pag binasa niyo yung on your own understanding, iba siyempre yung top share niya. Kaya lang, on our own understanding, based on the pattern ng pag-understood natin ng aya ng mga Quran, ang suma total ng short surah na yan, Abu Lahab and his wife will not enter into Islam. But kung si Abu Lahab, wise siya, yes, he is wise, but wise sa kalokohan. If who only use his mind, sabi ng mga scholars,
Diyan pwede niyang, kumbaga, which of course it will not happen, na pwede niyang ipahiya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but it will not happen. How? Paano niya po pwedeng, kumbaga, class to class? Kasi sabi niya sa ayah, hindi ka magmumuslim. Ay pwede namang sabihin ni Abu Lahab, even yung kasinungalingan, di ba sabi niya? Oo, sabi mo, hindi ako magmuslim. Today I say, Asyhadu Allah ilaha illallah. Tapos ngayon yung sura na yan. Kumbaga, magiging hindi totoo yung sura. Kasi na-rebuild na yung sura eh. Ay kung sabi niya, lalabanan ni Abu Lahab, hindi totoo yung sura na yan, magmumuslim ako ngayon. But then, hindi ginawa ni Abu Lahab. Why? Kasi alam na Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya magmumuslim. So then, sabi ng scholars na pinapakinggan, nagpapaliwanag sa amin sa tafsir, diyan mismo, merong miracle dyan. Tingnan mo, sabi niya. Kasi sabi niyan, in-explain niya na sabi doon, si Abu Lahab, hindi siya, perish the hands of Abu Lahab, sabi niya sa ayah. Tapos sabi niya, hindi makikinabang yung kanyang yaman, yung kasab, ibig sabihin ng kasab, yung children. Okay? All of them will not benefit him. Okay? Sabi niya, lahat yan, sabi niya. Tapos binanggit doon na yung destiny ng kanyang asawa, si Jamil. Kasi si Jamil, yung kanyang asawa, ang ginagawa niya, she carries yung firewood na inilalagay niya doon sa daanan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kung saan dadaan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilalagay niya ng mga harang. He truly supported his husband, si Abu Lahab. Si Abu Lahab, kung saan pumunta yung kanyang pamangkin, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasunod si Abu Lahab. Lalo halimbawa, may mga hujjaj doon sa Makkah. Kung ano yung sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagdadawa siya, ya qaumi, o kayong mga tao, huwag niyong sambahin yung mga idols na nakapaligid sa Makkah. Sambahin ninyo ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sunod na message, sa likod, si Abu Lahab na sabi niya, huwag niyong pakinggan ang aking pamangkin, sira ulo yan, mayroon siyang diferensya sa ulo, siya ay magician, siya ay soothsayer, lahat yung sabi niya. Just to carry, para masira lamang yung message ni Propeta Muhammad. And at the same time, ang asawa naman ni Abu Lahab, nasa unahan, si Jamil, naglalagay siya ng mga tinik. So sabi niya sa aya na yan, bilang kapurusahan kay Jamil, sa Jahannam, merong mga tinik na nakapalibot sa kanyang liig. Okay? Twisted rope of masad, sabi doon. Na iyon, sabi doon, yung masad, it means yung, sabi ng ibang nagpapaliwanag, ibig sabihin ng masad, collar na made of iron. Iron collar. Kaya ang mga Arab, ang tawag diyan masad. So dito, makikita nyo yung how, sa umpisa pa lang, how intense yung kalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dawa. And dito, at the beginning of dawa, agad makikita natin yung wisdom. There's a wisdom we learn from the prophet's dawa so far. Ano yun? Na yung benefits na mag-gain natin, that we, as every Muslim or every single person, we should be responsible first and foremost sa ating immediate family. Pagkatapos na noon, and then to the society at large. Ito yung pamamaraan ng dawa. Kasi yung pag-aaral ng sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una, of course, to increase our iman. Subhanallah, kapag ka naintindihan mo yung biography ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam from the beginning to the end, there is no way na hindi tataas yung iyong iman, naliban na lang kung ikaw ay hypocrite. Kasi nandiyan lahat. So diyan lang, ang unang benefits yan is, tayo, Muslim na ngayon, bagong Muslim kayo, immediately call the most near to you. As I mentioned last Friday, yung mother nyo, yung father nyo, sino malapit sa inyo, asawa ninyo. And then kapag kami nag-Muslim sa bahay nyo, which you think makakatulong sa inyo, and lumabas kayo ngayon ng pinto, this is only tawag, hindi word by word. Ibig sabihin na lumabas kayo ng pinto, call your nearest another relative who lives on another house. Okay? Kung mag-anak ninyo, yung mga uncle ninyo, ganun paunti-unti. Huwag kayong basta papasok sa dawa na nag-aaral kayo ngayon sa Saudi Arabia, tapos nagsisisigaw na kayo sa public. Facebook dito, nagsisigaw kayo sa public.
No, this is not the way. Of course, you can, but this is not the way. The way is, sabi nga dito, sabi sa sira, call first your family member. Kasi kapag ka nagsisisigaw ka na kaagad sa media, sa ano, tapos sa bahay mo mismo, wala kang ka-close, paano ka matatahimik sa bahay? May kalabang ka na sa publiko, may kalabang ka pa sa bahay. So dito, sundin natin ang pamamalaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kaya ang ginawa ng Propeta sallam, secret call, open preaching, public, hanggang makarating na doon sa kapaligiran ng Kaaba. Okay? Siya yun yung sa mga itinuro sa atin. Inshallah na puputulin ko doon kasi medyo mahaba na yung ano niya, yung paliwanag. So, during the time of yung pagdadawa niya, of course, hindi mawawala talaga yung opposition. On his time, opposition from the Quraysh. On our time, opposition sa ating nakapaligid sa atin. Kahit dito, kapag ka nag-Muslim ka, di ba? Sa mga brothers, mga sisters. Pagka nagsyahada ka, nalaman ng flatmate mo. Di ba dati, best friend mo ngayon, galit na sa'yo? Why? Kaya siya nagalit sa'yo kasi, ano? Kasi you worship only one God. Nandun ka sa katotohanan. Kasi ang mga tao ngayon, mas majority ngayon sa mga tao nakapaligid sa atin, yung tao plus yung shaitan. Kasi bawat tao, di ba? Sabi natin, bawat tao may yung shaitan nakasakasama. So ngayon sa kapaligiran natin, kapag ka nag-Muslim ka, nagsyahada ka, immediately sa flatmate mo, sa office mate mo, yung best friend mo, biglang mawawala yan. Kasi ayaw ni shaitan ng ganyan. Ayaw na shaitan na babalik ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inggit na inggit si shaitan kapag ka meron nagsyahada. Kumaga, pagka nagsyahada ang isang tao, si shaitan talagang napupunta siya sa sulok. Inggit na inggit siya. Kaya sabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Sa Quran, Ya Allah, karamihan, lahat ng iyong nilalang, ililigaw ko. Ano sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, shaitan. Kaya mo lamang iligaw yung makikinig sa iyo. Yung mga hindi makikinig sa iyo, hindi mo kayang iligaw. Sabi niya. Kaya yun ang sabi nga ng mga scholars na beware. Shaitan to us is an open enemy. Kasi open enemy, nabasa mo sa libro, sabi ni Shaitan, ililigaw kita. And how strong is Shaitan? Shaitan, mahina lang si Shaitan. Sino ang malakas? Yung ano natin, yung pag-reject natin. Kasi si Shaitan, taga-bulong lang yan, waswas lang yan. Pagka nabulungan ka na si Shaitan, lalayo na yan. And mind you, brothers and sisters, si Shaitan magaling magplano. Kapag nagplano si Shaitan, kung umpisan ka sa umpisa, okay, kung saan siya tumigil, tapos may nagawa kang mabuti, lalayo yan. Pagka, ano na, babalik ka uli sa, on your way, babalik uli sa yan, bubulong uli siya. Kung saan siya tumigil, doon siya mag-uumpisa. Ganyan katindi si Shaitan. Halimbawa, I give you an example. A brother who wants to be in an adulterous state. Yung papasok siya ng adultery. He wants to have a relationship sa hindi niya asawa. Adultery. So Shaitan, magwiwaswas siya na, okay, ano mo siya, yung babae. Hindi ka agad to the most na you be close with her. Hindi. Isa-isahin ka ni Shaitan. Unang bulong ni Shaitan, dadaan yung babae, at bubulong si Shaitan, maganda, di ba? Yan lang si Shaitan. Matitingnan mo ngayon, maganda ka. Kaya nga sabi sa hadith, di ba sa ibang hadith, minsan naglalakad si Propeta Muhammad kasama si Ali. May dumaang babae. Tiningnan ni Ali. Sabi ng Propeta Muhammad, Ya Ali, isang tingin lang. The second no. Di ba? Ay ngayon, ginagawa ng mga brothers ngayon. Siguro nangyayari ito sa ibang sisters. Pag nakakita sila ng gwapo. Isang tingin lang. Kaya pinagtatagal, isang tingin lang pero matagal. No, not like that. Sabi doon, Ya Ali, one glance is enough and then you drop your glance. Yung baba mo na yung paningin mo. So ganun mag-umpisa si Shaitan. Next, ang bulong niya, pag dumaan ulit, ano mo pangalan? Tatanong mo lang ng pangalan, what's the problem? Di ba? So, bulong uli yun si Shaitan. At sumunod na daan, sabihin mo, nakilala mo ngayon ang pangalan, pwede mo makuha yung
mobile number mo, saan kita makukontak. Bulong yun si Shaitan. What's the problem? Katanungin ko lang naman yung pangalan mo, pwede naman kitang dawaan. Ganun ang iyaano nun, di ba? Third, paunti-unti hanggang nakakausap mo na siya ngayon, bibitahan mo na kayo. Pwede po tayong magkita sa labas? Ganyan. From Shaitan. Bakit kayo magkikita sa labas? Kaano-ano ba yun? Di ba? So, what's the problem? Magkikita lang kami sa labas. Wala na kami gagawin eh. Ang magiging rason mo at the end. Tapos hanggang dumating yung set, pumayag, nagkita kayo sa labas, kumain kayo sa labas, hanggang dumating na nagkaroon na kayo ng frequent communication. Okay? Hanggang naging very close na kayo, nagkita na kayo, yung pagkikita nyo sa labas, naging paulit-ulit na hanggang dumating na ngayon doon sa, inimbitahan mo na siya ngayon sa bahay mo. Okay? Of course, pagdating sa bahay, kapag kasabi doon sa hadith, again, shorten ko lang hadith. Kapag ang isang lalaki at isang babae lang sa isang bahay, the third is who? Shaitan. That is Shaitan. So meron nang mangyayari doon. Kapag nangyari ngayon at sabi niya, wala. Una sabi niya, no problem naman. Number lang naman. What's the problem? Magkikita lang, what's the problem? Dadawaan ko naman. Kakain lang naman ng konti, what's the problem? May nangyari na ngayon, there is the problem now. This is a problem. Ayun na ngayon nasasabi mo. Hindi na what's the problem. This is the problem. Lalayo na ngayon si Shaitan. Wala nang waswas. Kasi nandun ka na. Duwag na siya ngayon. Pagdating sa araw ng paghukom, namatay ka on that state, sabihin mo ngayon, sabi mo, Ya Allah, kaya ako ginawa yun because of that of him, si Shaitan. Ano sabi ni Shaitan? Binulungan lang naman kita eh. Ba't ka nakinig? See? Basahin nyo, nasa Quran yan. See how wise. Gano'ng ka-wise si Shaitan? Sabi niya, binulungan lang naman kita. Hindi ko naman sinabing gawin mo, binulungan lang kita, di ba? Ba't ka nakinig? So, alhamdulillah, sa pag-aaral ng sira, pag-aaral ng Islam, for sure, you form or reform yourself. Okay? So, balik tayo. Sa oposisyon ng Quraysh, makikita nyo dyan, maraming mga ways na ginawa ang mga Quraysh para maputol yung dawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, yung pag-apila nila sa pinakamataas na mga otoridad, appealing to the highest authority. First thing, sabi doon, ano ibig sabihin niyang pag-apila sa pinakamataas na otoridad? So, ang ginawa ng mga Quraysh, nilapitan nila ngayon si Abu Talib. Kasi si Abu Talib yung pinakamalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam on that period. Nung nagpipreach na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa ng mga Quraysh, pinuntahan niya si Abu Talib, sabi niya, Ya Abu Talib, yung iyong pamangkin, okay? Nadinig mo naman ang sinasabi niya, meron siyang dala-dalang bagong relihiyon, which is yung pagsamba sa nag-iisang Diyos. So anong gagawin natin sa ating mga rebulto? Ito yung mga nakagawian ng ating mga angkin, ng ating mga ninuno. Basta na lamang tatalikuran ba natin ito just because of that, yung pamangkin mo na hindi natin, mas magaling ba siya doon sa ating mga great forefathers? So, si Abu Talib, nakikinig lang siya. Hanggang umalis yung mga Quraysh, ginawa ni Abu Talib kasi paulit-ulit na maraming dumalapit sa kanya, sabi ni Abu Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o aking pamangkin, are you cursing our idols? So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko kinukurs yung inyong mga idol. In fact, isa sa katuruan ng Islam, sabi niya, bawal sa ating i-curse yung ibang relihiyon. Bawal tayong manira ng ibang relihiyon. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya sinisiraan yung relihiyong dala-dala ng kanyang mga relative at that time. Ang sinasabi lang niya, yung pamamaraan ng pagsamba nila, yung Tawhid al-Uluhiyya. Okay. Uluhiyya yung pagtawag. Yung pamamaraan nila, yung Tawhid al-Uluhiyya is something mali. Kasi kung naniniwala ka sa nag-iisang Diyos, and mind you, brothers and sisters, people of before, yung Quraysh, or even the people of before, they believe in Tawhid al-Uluhiyya. Alam nila na mayroong Diyos. Sabi nga, di ba sa Quran, if you ask them, who created the sun and the moon, who created the heavens and the earth, they will say Allah. Kaya lang yung uluhiyya nila, wala silang knowledge doon. Wala silang knowledge.
At ito yung pagtawag ng Propeta Muhammad. Yung sabi ni Abdul Muttalib, ni Abu Talib sa kanya, ya aking pamangkin. Hindi ba po pwedeng itigil mo yung pagtawag sa kanila? So nakikinig lamang si Propeta Muhammad sallam. Hanggang sabi niya, pinaliwanag niya kay Abu Talib, o aking uncle, o ya Abu Talib, sabi niya. If you beg, kung humingi ka ng awa sa akin na if you plead that I should stop this dawa, okay? And I should respect you, I should have mercy on you. O aking uncle, wallahi, sabi ni Propeta Muhammad, kahit na ibigay nila sa akin ang araw sa aking kanang kamay at ang buwan sa aking kaliwang kamay, I will not give up this message. I will not give up this message until I succeed in spreading it till the day I die, sabi niya. I will spread this message. Nung madinig yun ni Abu Talib and he sensed how yung iklas talaga yung kanyang pamangkin na si Muhammad, anong sagot niya? Sabi niya, if that is so, sabi niya, do what you will, yeah, my nephew. And wallahi, I will truly and be one of your supporter. So don't stop. So doon pa lang, nakita nyo, yung suporta ni Abu Talib, kahit you will know, yung iba sa inyo alam na, that Abu Talib namatay siya na hindi Muslim. Namatay siya on the religion of their forefathers. Kaya lang, one of the best helper ng Propeta Muhammad sallam, yung tumulong sa kanya at that early stage, si Abu Talib. Kaya nga, tinatanong at that time na nasa Madina na ang Propeta Muhammad sallam, sabi ng mga sahaba sa kanya, tinanong sa kanya, ya Propeta ng Allah, sabi niya, yung uncle na si Abu Talib, malaking naitulong sa Islam. So anong tulong na maibibigay mo ngayon kay Abu Talib? Kasi alam natin na kapag ang isang tao, whether you are nearest of kin o relative mo siya, kapag siya ay namatay outside of Islam, right? Ang kanyang pupuntahan, Jahannam, maudubil. Even yung, di ba, nung kapanahon yung anak ni Nuh, yung tatay ni Ibrahim, yung Prophet Ibrahim. Itong uncle ng Propeta Muhammad, sabi ng Propeta Muhammad, ang maitutulong pa lamang sa kanya ay that yung kanyang punishment sa Jahannam is nakatayo siya sa impyernong apoy na kung saan yung init ng impyernong apoy sa ilalim ng kanyang paa I will cause yung kanyang brain to boil. Sumusulak yung kanyang utak sa init ng apoy ng kanyang paa. Kumbaga, malinaw na si Abu Talib nasa impyerno. At yun ang pinaka-least punishment ng isang tao sa impyerno. Least yun. Yung sumusulak ang iyong utak dahil sa init ng apoy sa iyong paa. Yun ang pinakamababa. A'udhu billah. Pinakamababa na yun, ha? A'udhu billah. Pangalawa, sabi doon, pangalawang opposition ng Quraysh, sabi niya, nakikipag-bargain sila. They propose a treacherous bargain sa propeta, sa uncle ng propeta. Nasabi nila, okay, Abu Talib, kung ganyan, gusto mo papalitan namin si Muhammad ng iba naming pamangkin, bibigay namin sa iyo, you can do whatever you like sa pamangkin na yan, then si Muhammad ibibigay mo sa amin, okay? And then, pag sinabing treacherous plan, ano na yun? Gusto nilang patayin si Propeta Muhammad sallam. Kumbaga, mawawala ng pamangkin si Abu Talib pero papalitan ng ibang pamangkin. Si Muhammad ibibigay sa kanila and papatayin nila si Muhammad. Isang evil plan na ginawa ng kanyang mga uncle, ng kanyang mga tao. Okay? And this, ayon kay sabi ni Abu Talib, lumadinig niya ito, sabi niya, it is a very foolish plan. Lalo siya nagalit.
sa kanyang mga relative in defense of Prophet Muhammad SAW. Sabi niya, your own son, sabi niya, yung sarili nating pamangkin, papatayin nyo. Yun ang sabi ni Abu Talib sa kanila. Lalo siyang nagalit. Tapos pangatlo, sabi nga ano nakalagay sa pangatlo, binan nila ngayon yung recitation ng Quran sa public. Okay? Walang po pwedeng mag-recite ng Quran sa public during that time. Kasi ang ginagawa nun ng mga early Muslim, pupunta sila sa Kaaba, and whatever ayah na memorize nila, nire-recite nila yun sa paligid ng Kaaba. Okay? Nung kumakalat na yung, dumadami na yung Muslim, marami na ngayon nakaka-recite ng paunti-unting ayah, nadidinig, kumbaga yung Quran, yung nadidinig nila yung mga yun na nasa paligid ng Kaaba, binan nila ngayon yung anyone who recite, who read the Quran in public, bawal, paparusahan nila. Ganyan sila katindi. Kumbaga sa kanila, kapag meron silang nadinig na nag-recite ng Quran sa paligid ng Kaaba, they counter act it. Nagsisisigaw sila doon, nagpapalakpakan sila, they are making noise, and they curse the one who rebuild it. Kumbaga, kinikurse nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nangyayari noon. Tapos meron pang-apat, nire-ridicule nila yung Propeta Muhammad sallam, saka yung mga believers. Yung pang-apat na tactic nila. Okay? Sabi nila doon, Muhammad, pakaramdam namin na pinasok ka na ni Shaitan, sabi niya. And you abandon our idols. And we don't see anything new. Kumbaga, nasisira na ang ulo mo, marami ng mga sa'yo. So, nung madinig ko ng Propeta Muhammad sallam, medyo na-affected siya, naapektuhan siya. Okay? And that is the time na kung saan ni-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala yung early ayah ng Suratul Duha. Diba? Para to appease, to please si Prophet Muhammad sallam, yung Suratul Duha. Basahin niyo yung first ayah ng Suratul Duha, yung ayah, I think, from ayah 3 to 5. Mabasa niyo lang. Okay? Tapos, even to the point na si Abu Jahal, nagkaano siya ng campaign to smear yung Islam. And they make fun of Prophet Muhammad sallam. At to the point na kung saan kapag ang Propeta Muhammad sallam nagdadasal siya sa harap ng Kaaba, at the act of sujud, si Abu Lahab kumukuha siya ng mga intestine ng mga kamelyo at pinapatong niya yun doon sa likod ng Propeta Muhammad sallam. Up to that point, to ridicule yung Propeta Muhammad sallam. Nakita niyo how severe yung pagiging malupit ng kanyang mga tao sa kanya. Kaya lang, yung mga Muslim, sinasabihin ngayon si Propeta Muhammad sallam na, ano ba, wala ka bang gagawin kahit ginaganyan ka na? Anong sinasabi, answered back ng Propeta Muhammad sallam? Sabi niya, don't worry. Sabi niya, wag silang pansinin, sabi niya. And basta ang exercise nyo lang is saber. So, yun ang iniwan sa ating lesson dito. Today, wala namang maglalagay sa likod natin ng mga bituka ng hayop pag tayo nagsala. Kaya lang, today, ang madidinig nyo kapag common to. Bago kang Muslim, ako na-experience ko to eh. Pag bago kang Muslim, nandun ka, nakatira ka sa may mga kaibigan na close to you before. Kapag nag-ada na, nasa balad ako noon. Kasi that time, taga Tanawan ako eh. Tanawan, pumunta akong balad kapag after Asher, nung Tanawan. Kasi pag sa balad, time of balad, during that days, karamihan mga bus from the hospital, they go to balad. Nag-shopping. Yun ang shopping area nung araw. So marami doon mga Pilipino, kasama ko doon. Taga-Tanawan kami, taga-Tanawan. Pagdating ng bus, tumatanaw kami ngayon. Tanaw-tanaw dito, tanaw-tanaw doon. Baka may makagandang babae doon. At that time, Muslim na ako.
Bakit ako nandoon? Yes, I bought something. Ano sabi sa akin? Oh, Romeo, Muslim ka na, di ba? Tuwad na. Ayan, nag-aadan na. Tuwad, tuwad. Sabi niya ganun sa akin. So yun lang madidinig mo ngayon. Kumbaga, ang sasama ng mga bibig nila. Tuwad na. Ang pagdadasal daw ng mga Muslim, tuwad, 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 tuwad. Ganun. Don't mind them. Kaya sila nagagaling ngayon because they don't have knowledge. Try to make dawah to them first. Kung hindi nakinig sa'yo, kalas. They are not rejecting you. Whom they reject? Ang Allah subhanahu, yung message ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, pananagutan nila yung sa Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Basta you do your part. You invite them. Don't, huwag kang gaganti back. Ako nga, nagsabi sa'yo na gano'n, sasabihan mo rin na masama. No, no. It's not a character of a Muslim. Tandaan nyo, brothers and sisters, a Muslim is a mirror of another Muslim. What do you mean by that? Ang isang Muslim, salamin ng isang Muslim. Kaya kapag kung anong ginawa ni Brother Yusuf, which is not a teaching of Islam, and I'm a Muslim, sabihin nila, misahan ba, umuwi si Brother Yusuf. Ang una niyang dinaanan ay duty free. During that time, nung wala pang COVID. Ang una kong dadaan ang duty free. For what? Sa duty free kasi mura dyan yung mga bote, di ba? You know what I mean? Alak, sa lugo. So pag nakita yun ng isa, I'm not saying that I do it, example lang yun. I'm not saying that I did it. Example lang yun. Kapag nakita yun ng isang hindi Muslim, nakita mo si Brother Yusuf, namili siya ng alak. So ibig sabihin, umiinom din pala ang mga Muslim. Nakita nyo? Ang nakita lang nila, si Brother Yusuf bumili ng boting alak. Anong sabi nila? Umiinom din pala ang mga Muslim. Pati kayo kasama. Kaya yun, a Muslim is a mirror of another Muslim. So, bilang ugali ng isang tunay na Muslim, brother and sister, huwag kayong gagawa at huwag kayong gaganap. Huwag kayong kikilos ng something na galaw na hindi turo ng Islam. Kasi magre-reflect yan sa buong umma. O the majority of umma. Tignan mo si sister, talak ng talak. Nakatalak talaga yung mga yung mga Muslim na babae. Gargar-garga. Ikaw lang naman ang gargar-garga, pero kasama lahat ang sister, di ba? So don't do it. Don't do it. Apply natin yung ginawa ng Propeta Muhammad sallam. Sa kanya nga, kumbaga, dinadaganan na siya ng mga laman loob ng intestine ng kamelyo. Hindi pa siya nagre-react. Patuloy pa rin siya nakasujud. Ang nag-aalis lamang nung nakapatong sa kanyang mga intestine, yung kanyang anak na si Fatima. Tapos hugasan siya. Ano sabi niya? Sabir, my daughter. Sabir. Sabir. Tingnan niyo, kung hindi siya nagsabi, palagay niyo, aabot ng ganito tatag ang Islam? No. This is a plan of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lumalaki ang Islam ngayon, kaya siya lumalago because yung saber ng mga Muslim. Kaya merong aya o asura na nireveal ang propeta ang Allah, di ba? Subhanahu wa ta'ala. Yung aya na yun. Ano yung sura na yun? Surah Al-Asr. Ano sabi sa Surah Al-Asr? Ba'ad a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal asr. Sabi niya, innal insana lafi kusur illa alladhina amanu wa amilus salihat. Di ba? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Katotohanan, sabi niya, ang lahat ng tao ligaw. Maliban na lamang doon sa mayroon siyang tunay na paniniwala, okay? At tunay na magagandang gawa. Tingnan niyo, tunay na paniniwala at tunay na magagandang gawa. Magkatuktong lagi yan. At meron siyang watawasaw bis sabr. Meron siyang sabr. So diyan lang magtatagumpay ang Muslim. And if you apply it sa sarili mo, kung isa kang bagong Muslim, ikaw lang ang Muslim sa pamilya mo, i-apply mo yan, brother and sister. Do worship Allah subhanahu wa ta'ala kahit anong madinig nyo. Huwag kayong hihiwalay. Ang nangyari kasi, Muslim ka dito, pag nakadinig ka na ng mga ganong panlalait, pag umuwi ka, nagbakasyon ka, 5 days ka lang Muslim sa atin, babalik ka na uli. Nakikipag-celebrate ka ng Christmas, nakikipag-celebrate ka ng mga okasyon ng mga
dati mong ginagawa. Kumbaga, nag-mortal ka kaagad, bumalik ka kaagad. So this is not, hindi ito ugali ng isang tunay na Muslim. Unang-una, tandaan nyo, brothers and sisters, kahit hanapin nyo sa Quran, ang pagpasok sa Jannah, laging kasama yung karakteristik na sabar. Sabar. Walang papasok sa Jannah na walang sabar. Alhamdulillah. So, yan yung, kumbaga, dito ko puputuli kasi oras na, tapos na oras natin. Nasa pang-5, pang-4, di ba? Susunod ko na lang sa sa next Friday, inshallah, if we're still alive. Diyan pa lang, marami na tayong natutunan at lalakas ang ating iman, di ba? Nakita nyo? How yung sira reform a Muslim. At dadagdag ko lang na actually, target ko talaga ngayon na i-discuss ito para pumasok sa ating isipan na ano ba yung suma total nung itinatawag ng propeta. Ang suma total doon is yung pagpasok mo sa Jannah, sa paraiso. Okay? Yun ang suma total. If you die, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. It's either Jannah o Jahannam. Nasa sa iyo yan. Kung saan, anong choice mo. Walang pipigil sa iyo yan. If you want Jahannam, Audubillah, you can go. Now, if you want to be successful, go to Jannah, then exercise sabr. And sabi ko nga, actually yung plan ko is makarating ako doon sa discussion na what is Jannah? Gusto kong isingit dito, what is Jannah? Diba? Kasi pag nadinig ng isang Muslim kung ano yung Jannah, subhanallah, ang pangarap mo sa buhay, pumasok ka na, kumbaga, if you feel na yung iman mo ay to that point na, okay, and you are prepared to die and you are ready to enter Jannah, gusto mo mamatay na. Kasi ano bang bigyan ko lang isang ayat, patikim lang para sa next Friday. Ano ang description ng mga taong maninirahan sa Jannah? Ano yung pinramis ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa mga people of taqwa? Sabi niya doon, ang description ng paradise para sa mga taong maninirahan sa paraiso, yung mayroong mga taqwa. Sabi in it, sabi, babasahin ko isang aya, Allah subhanahu wa ta'ala have promised in it are rivers of water, the taste and smell of which are not changed. Rivers of wine, delicious to those who drink, and rivers of clarified honey, therein for them is every kind of fruit and forgiveness. Kumbaga, ito yung ginagawa natin ngayon, di ba? Dito, how you spend your life here? You want to enjoy. Di ba? Gusto mo kumain, you want to relax, you want to drink, okay? Tapos ano kakainin mo? Yung masasarap na pagkain. Wala kang worry. Gusto mo lang kumain, magpahinga. That's life. Binigyan tayo ng isang aya pa lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa paraiso, wala kang gagawin. Kasi ang tubig doon, rivers of water. Dito, pag bumili ka ng tubig, mabili ka ng tubig gano'n. Yan. Hindi ka pa makasatisfied kasi mabili mo, ba, itong tubig na ito. Ano ibang tatak ng tubig na ito? Meron ibang tatak. May ibang tubig na ganito naman ang tatak. Di ba? Yan, nakita niyo yan. Yan. Evian. Oh, masarap inumin. Sa paraiso, walang tatak. Pero nakalagay ito, rivers of water. Sabi nga, ang rivers of water doon, hindi nagbabago ang taste. Hindi nagbabago. Rivers of wine, sa mga kalalakihan. Okay, sasabihin ng mga non-believer, di ba sa Quran nyo meron ding alak? Hindi umiinom din kayo? Hindi, magkaiba yun. Papaliwanag ko yan next Friday. Tapos, rivers of milk. Dito pag bumili ka ng gatas, anong unang tinitingnan mo? Brand? No. Ang unang tinitingnan mo, expiration. Doon nakalagay, rivers of laban. Walang expiration. Kumbaga, doon pa lang, sa umpisa pa lang ng aya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, there, in Jannah, you have full rest, a good life. At walang papasok doon na matanda. Subhanallah. Paano kaya si Blayman? Joke. Walang papasok na matanda. Kasi lahat tayo doon babalik sa pagkabata. 33 years. Alhamdulillah. So babalik yung iyong pagkabata, yung kagandahan mo at kagwapuhan mo. Patikim lang yan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So alhamdulillah, titigil ako dito, alhamdulillah. At next Friday tutuloy natin yung ating discussion. At doon sa mga question, hindi ko na masasagot ngayon, padala nyo na lang sa inyong mga sister na nagdilista at sasagutin inshallah ko na lang yan next Friday. May klase pa ako sa kabila. So hanggang dito na lang mga kapatid ko, inshallah na meron kayong natutunang aral sa pagbabasa natin ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu at pinapanalangin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin sa atin ang pagtitipon-tipon na ito at i-record ito sa ating talaan ng magandang gawa, good deeds, dahil meron tayong intention na to please Him and we exercise sabr at makita natin ito sa ating talaan ng gawa na papakinabangan natin sa kabilang buhay at sa pag-aaral na ito ng buhay ng Propeta Muhammad sallam ay makatulong sa atin sa sitwasyon na kung saan tatanungin na tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatanungin tayo ng mga anghel sa libingan patungkol sa ano ang masasabi ninyo, yung pangatlong tanong sa Talatul Usul, anong masasabi niyo dito sa tao na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So hanggang dito na lang mga sisters. See you next Friday inshallah. Co-host. Yes po, brother. Jazakallah khairan po. So tatransfer ko ba